Magandang hapon. Ako po si Precious Hipolito Castelo. Ako naman si Bing Formento at ito ang IBC Express Balita sa hapong ito. Sa ating top stories, Pangulong Gloria Macapagal Arroyo surpresang bumisita sa nabahang bayan ng Guagua, Pampanga. Standard bearer ng Lakas Kampi, alin kina Defense Secretary Gilbert Chodoro at MMDA Chairman Bayane Fernando ayon kay Executive Secretary Eduardo Ermita. Mindanao, paborito pa rin paglagakan ng negosyo ng mga investor. At tatlong hinihinalang magnanakaw patay sa shootout sa Pasig kaninang madaling araw. Sorpresang binisita ni Pangulong Arroyo ang bayan ng Guagua sa Pampanga kanina para kumustahin ang mga pamilyang naapektuhan ng bagyong Maring. Pinulong din ng Pangulo ang mga Provincial at Regional Disaster Coordinating Council sa lalawigan hinggil sa kanilang disaster plans. Kasabay nito na mahagi rin ng relief goods ang Pangulo sa mga nasalanta ng bagyo. Sa ating pong ulat panahon, nakalabas na ang bagyong Maring sa bansa. Pero may namumuong sama ng panahon na nagbabanta ngayon sa rehiyon ng Bicol. Sa huling pagtataya ng Pag-asa, nasa 300 kilometro ito sa kanluran ng Katimugang Luzon. Kasabay nito, umiiral din ang monsoon drew o ang pinakarurok ng hanging habagat sa buong bansa. Dahil dito, madalas na maulap na papawirin na may kalat-kalat at malawakang pag-uulan ang mararanasan sa buong bansa, lalo na sa kanlurang bahagi ng Southern Luzon at Eastern Visayas. Dalawang Sea Marshal ng Philippine Navy ang nagsasabi na walang naging aberya sa paglalayag ng lumubog na Super Ferry 9. Kaya naman, anila, nagtataka sila kung bakit nangyari ang trahedya. Ito ang Express Balita ni Merwin Lianza. Walang overloading ng mga pasahero, wala rin daw silang narinig na pagsabog. Maganda ang panahon at maayos naman anila ang mga kargamyento ng Super Ferry 9 ayon sa dalawang Sea Marshal ng Philippine Navy. Kaya naman anila'y palaisipan pa rin kung ano ang totoong dahilan ng paglubog nito. Basta sir, yung natandaan ko sir, yung listing lang sir. Yung nag-duty kami ng Zamboanga Peninsula. Yun lang yung masabi ko sir, yung listing lang. So, hindi ko rin masabi sir na overload. Pero nakita ko yung mga kargada sir, nakaalay naman sir na maayos. Katatapos lang ng kanilang inspeksyon nang mangyari ang insidente, sila ang mga nakatalaga para magbantay ng seguridad sa barko. Kaya agad silang sumaklolo sa mga crew sa pagtulong sa mga pasahero para pakalmahin at suotan ng life vest ang mga ito. Sir, kinabahan din ako pero pressing naman pa rin ako sir. Yung pa rin yung kakailan ng Navy na yung Navy na daan ako na training yun at doktrina ng Navy. Nung time na nangyari ma'am, hindi ko na po sila tinext or tinawagan kasi ayaw ko na mag-alala sila. Kasi kakayanin ko. Alas 8 ng umaga nang lisanin nila ang barko matapos na masigurong wala ng laman ito. Maging sariling life vest ay naibigay pa nila sa ilang pasahero. Kaya naman isang pagkilala ang ipinagkaloob ng Philippine Navy kina 3rd Class Anifer Bukaw at Fireman 1st Class Aviation Mechanic Oliver Cogo sa kabayanihang ipinamalas ng mga ito. Because they indeed represent the finest as far as our service to our people is concerned. Handa namang humarap ng dalawa sa mga gagawing pagdinig ng Marina sa naturang insidente. Ako si Merwin Lianza, nagbabalita, Express. Samantala, muling pinag-iingat ng Department of Health ang publiko laban sa sakit na dengue. Pinalalahanan ni Health Secretary Francisco Duque ang lahat na panatiling malinis ang kanilang kapaligiran para makaiwas sa sakit. Ayon kay Duque, talabak pa rin ang dengue lalo na ngayong kasalukuyang madalas ang pag-ulan. Kaugnay nito, bumisita si Duque sa mga eskwelahan at iba pang pampublikong lugar sa Caloocan, Navotas at Malabon para tingnan kung napanatiling malilinis ang mga ito.
Inanunsyo ngayon ng isang opisyal ng Partidong Lakas Kampi na dalawa na lamang ang pinagpipilian nila para maging standard bearer ng partido. Ito ay sina Defense Secretary Gilbert Chodoro at MMDA Chairman Bayani Fernando. Ang detalye sa Express Balita ni Maricel Halili. 2 buwan bago ang deadline sa paghahain ng kandidatura, tila borado na ang pangalan ni Vice President Noli de Castro sa mga posibleng maging standard bearer ng Lakas Kampi CMD, ang partido ng Pangulong Gloria Arroyo. Paliwanag ni Executive Secretary at Lakas Kampi CMD President Eduardo Ermita, sina Defense Secretary Gilbert Chodoro at MMDA Chair Bayani Fernando na lamang ang pinagpipilian na maging pambato sa pagkapangulo ng partido ng administrasyon. Aniya, importanteng personalidad si De Castro para sa gobyerno. Bagamat wala pa umanong formal na pakikipag-usap ang partido sa pangalawang pangulo, ay nakipag-ugnayan na sa kanya si Presidential Advisor on Political Affairs Gabby Claudio. Pero hanggang ngayon ay wala pa ring malinaw na resulta ang usapin. Pero maliban kina Teodoro at Fernando, nililigawan din umano ng Lakas Kampi si Senator Manny Villar para maging standard bearer. Si Villar ang palagi ang nangunguna sa mga survey ng presidential aspirants na sinusundan ni De Castro at dating Pangulong Joseph Estrada. That's going to be a collegial decision of the National Directorate. Very, very possible. At ngayon ngang umiinit ang usapin sa politika dahil sa papalapit na halalan, pasaring ni Deputy Spokesperson Gary Olivar sa mga kritiko ng administrasyon. You know, we have to start behaving like adults, okay? And run on our own steam, run on our own strengths. And don't run on this little lady who's done her best for this country the last 8 years. Hindi pa rin pinal hanggang ngayon kung ano ang magiging desisyon ng Lakas Kampi CMD. Kailangan pa daw hintayin ang magiging resulta ng EXCOM meeting sa susunod na linggo. Pero anuman ang mapagkasunduan, siniguro ni Ermita na kaya nilang tapatan ang sinumang tandem sa 2010. Ako si Maricel Halili, Nagbabalita Express. Inaasahan ni COMELEC Commissioner Rene Sarmiento na madaragdagan pa ang bilang ng mga nagnanais tumakbo sa pagkapangulo sa 2010. Naniniwala si Sarmiento na ilang kandidato pa ang maghahayag ng kanilang planong tumakbo sa pinakamataas na posisyon sa bansa. Handa na rin aniya ang COMELEC sa pagsisimula ng filing of candidacy sa Nobyembre. Masusi namang anyang pag-aaralan ng COMELEC ang bawat isang magsusumite ng candidacy para masala ang mga ito. Magbabalik ang Express Balita makalipas ng ilang paalala. Nasa kote na ng South Cotabato PNP ang 5 hininalang suspect sa sere ng pambobomba sa Katimugan at Gitnang Mindanao. Kilala ang mga ito na sina Haji Ting Usman, Din Bansel, Sami Akang, Jahir Mindal Malida at Ismael Tabid Tigganda. Nadakip ang mga ito sa isang raid kahapon na madaling araw sa barangay poblasyon sa bayan ng Tantangan sa South Cotabato. Samantala, kumakalap pa rin ang ebidensya ang pulisya hinggil sa posibleng koneksyon ng mga ito sa kilabot na extortion group sa Cotabato na Al-Kubar. Nadismaya naman ang gobyerno sa anila ginagawang delaying tactics ng National Democratic Front sa napipintong pagpapatuloy ng kanilang peace talks. Giit ni Presidential Advisor on the Peace Process, Avelino Razon, hindi totoong hindi sumusunod ang pamalaan sa Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantees na kanilang pinagtibay noon pang Hulyo. Malisyoso rin anya ang mga kondisyong ipinapataw ng NDF para lamang matuloy ang peace talks, kagaya na lamang ng pagpapalaya ng karagdagan pangbihag ng pamalaan ng mga lider ng grupo. Gayunman, patuloy pang umaasa ang gobyerno na matutuloy pa rin ang prosesong pangkapayapaan sa pagitan nila at ng komunistang grupo. Ng ilang suliraning pangkapayapaan sa Mindanao, marami pa rin negosyante ang naglalagak ng kanilang negosyo doon. Hindi nila apektado ng gulo sa pagitan ng militar at mga rebelding grupo ang kanilang pagninegosyo. Ang detalye sa Express Balita ni Jess Caduco. Kung malimit naging sentro ng kaguluhan ng Mindanao, hindi naman nagpapapekto ang mga negosyante doon sa paghahangad na maging sentro muli ng kalakalan sa bansa at maging sa export industry. Katunayan, sa kabila ng mga nagdaang krisis pinansyal, tumaas pa ang domestic trade ng Mindanao noong 2008. Ilan sa mga industriya na tuloy ang pagunlad ay ang coconut, saging, isda at iba pang prutas. It's so peaceful because for you to believe, the whole island of Mindanao
is a very, very wide area. It's being